Sa kabila ng malilinaw na ebidensya sa mga maling tawag ng referee at hindi pagbibigay ng instant replay ng commission matapos reviewin ng New York State Athletic Commission ng laban ni Gervonta Tank Davis at Lamont Roach Jr., ayon sa boxing scene ang hatol daw po ng New York State Athletic Commission, mananatili daw pong 12-round majority decision ang laban. Walang babaguhing desisyon. Ito po at basahin natin yung mismong report. The New York State Athletic Commission has decided not to alter the draw between WBA lightweight champion Gervonta Tank Davis and super featherweight champion Lamont Roach Jr. Ayon daw po yan sa mga konektadong tao sa magkabilang kampo. Matatandaan lumabas sa mga balita na posibleng baguhin ng New York State Athletic Commission ang hatol sa laban, tulad ng pagbabago ng New York State Athletic Commission sa naging desisyon sa laban ni Devin Haney noon at Ryan Garcia, kung saan ang 12-round majority decision victory ni Ryan Garcia ay ginawang no contest. Matatanda ang sabi nga po ni Ryan Garcia sa kanyang social media post na kung nagawa daw pong baguhin ng New York State Athletic Commission ang kanyang majority decision victory kay Haney, dapat baguhin din daw po ng New York State Athletic Commission ang 12-round majority draw na laban ni Tank Davis at Lamont Roach Jr. at ibigay kay Lamont Roach Jr. ang karapat-dapat na panalo. May paki daw ba talaga sa integridad ng sports ang New York State Athletic Commission o binabago lamang nito ang desisyon sa isang laban kapag reklamo ka ng reklamo at iyak ka ng iyak tulad ni Devin Haney? Samantala sa iba pang balita, ayon sa report ng The Ring Magazine, hindi na umano interesado si kamahalang Turki Al Sheikh na ikasa ang sagupaang Dimitri Bivol at David Benavides. Ito po yung mismong sinabi ni Turki, "I am no longer interested in Bivol Benavides and I will not bid on it. I think Bivol knows who has delivered for him and who hasn't. My advice to Bivol, don't be late because every day something changes." Ayon sa aking pagkakaintindi sa sitwasyong ito mga amigos, posible pong kinukuha na ni kamahalang Turki Al Sheikh si Dimitri Bivol sa kanyang TKO promotions. So balit nananatili pa rin ngayon si Bivol sa matchroom ni Eddie Hearn. Kasi po sa linyang sinabi ni Turki na I think Bivol knows who has delivered for him and who hasn't. Sa tono ng pananalita ni Turki, siya ang nagbigay ng malalaking laban kay Bivol. Bagamat sumikat si Dimitri Bivol sa pagtalo kay Canelo Alvarez, pero matatandaan si Canelo po ang bata ni Eddie Hearn noon. Biro nga po ni Dimitri Bivol noon kay Eddie Hearn, pasensya na, nasira ko yung plano mo kay Canelo. At least siguro kay kamahalang Turki Al Sheikh, pag lumipas si Dimitri Bivol, siya yung gagawing pangunahing bida. Anyway, sa iba pang balita, bumanat din po si Eddie Hearn na hindi siya natatakot sa pagsasanib pwersa ni kamahalang Turki Al Sheikh at Dana White. Ayon kay Hearn, siya pa rin ang nananatiling pinakamahusay na promoter sa buong mundo. Relax lang daw po siya mga amigos, hindi siya natatakot kung balak siyang pabagsakin ni Dana White at Turki. Do you hear what I said? What are you going to do? I'm so chilled. Like, call it arrogance, call it delusion. I'm the best boxing promoter in the world, bar none. So I have no fear if they want to try and crush me. Sabi rin po ni Eddie Hearn sa ibang panayam, bagamat aminado siyang pinainit ni Turki Al Sheikh ang mundo ng boxing, pero maayos daw po ang kanyang pamamalakad bago pa man dumating si Turki Al Sheikh sa mundo ng boxing. Kaya't with or without Riyadh season, ay ayos lang daw si Eddie Hearn.